Nakatutok ang MMDA sa sitwasyon sa EDSA at sa iba pang lugar na apektado ng malaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng MMDA sa organizer at mga LGU para sa ligtas na pagtitipon. Kaya naman live mula sa MMDA headquarters, nakatutok si Juan Antonio. Juan, ilan na ang estimate ng crowd ngayon sa EDSA at posible pa ba nga madagdagan yan? Gab, nananatiling mabigat ang daloy ng trapiko sa EDSA, kasunod yan ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Pasado 2:00 ngayong hapon nang mabuksan ang dalawang lanes ng southbound at northbound ng EDSA matapos ang isinagawang adjustment ng mga tauhan ng MMDA at PNP sa EDSA busway. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, patuloy ang negosasyon ng mga otoridad at ng mga organizers sa naturang pagtitipon. Ito ay para tiyakin na magiging maayos ang daloy ng trapiko sa EDSA, lalo na't inaasahan na maraming drivers at commuters ang dadagsa sa EDSA ngayong hapon. Nanawagan rin si Torres sa publiko na iwasan muna ang pagdaan sa EDSA at dumaan sa mga alternatibong daan lalo na't hindi pa tiyak kung matatapos ang pagtitipon ngayong araw. We'd like to ask the general public na kung pwede rin lang maiwasan muna. May inconvenience talaga dahil ang EDSA ang main thoroughfare natin eh. Almost 250,000 ng mga sasakyan ang dumadaan dyan araw-araw. So pag yan ay pinutol mo, 250,000 ng mga sasakyan ang ating i-reroute sa iba-ibang mga kalsada. Wala namang nakikitang problema ang MMDA sa mga pampublikong sasakyan lalo't maraming bus pa rin ang bumabaybay sa EDSA. Sa katunayan, inanunsyo rin ng Department of Transportation na nananatiling operational ang MRT3 at EDSA busway sa publiko. Nakipagtulungan na rin ang MMDA sa mga local government ng Metro Manila na madadaanan ng EDSA. Pinag-aaralan na rin ng mga traffic manager ang posibilidad na pagsuspinde ng number coding sa Metro Manila kung magpapatuloy ang sitwasyon sa EDSA. Nanawagan naman ang DILG sa mga individual na nakiisa sa pagtitipon na ihayag ang kanilang mga karapatan sa maayos na paraan at sumunod sa mga panuntunan ng batas. Inatasan na rin ng DILG ang PNP na makipag-ugnayan sa mga LGU para masigurong magiging maayos ang daloy ng trapiko at mapanatili ang isang maayos na pagtitipon sa EDSA. Bagamat hindi maiwasan ang tensyon sa pagitan ng mga individual na nakiisa sa pagkilos ngayong hapon at mga pulis, agad naman itong napipigil at naaawat. Maraming salamat, Juan Antonio.